Dating Senador Laila de Lima pinayag ng korte na pansamantalang makalaya 7 taon matapos makulong dahil sa mga kasong may kinalaman sa droga. Mahigit 400 motorista nahuli sa paglabag sa EDSA busway sa unang araw ng pagpapatupad ng mas mataas na multa. MMDA nanawagang ibalik na ang No Contact Apprehension Policy o NCAP para sa mas mabilis na paghuli sa mga pasaway na motorista. Yung mga tumatakas, i-alarma natin masasakyan na yan, hindi ho nila marirehistro yan, no? Tapos huhulihin pa sila ng enforcer kung saan man sila mahuli, no? Kasi naka-alarma po sila. Ito naman pong illegal na paggamit ng bus carousel ay naging talamak lamang simula nung na TRO or na-suspend yung pong implementation ng NCAP. Pagtatalaga kay Rafael Consing Jr. bilang CEO at Presidente ng Maharlika Investment Corporation, umani ng suporta. I'm sure na siya po may sapat na experience at kilala sa buong mundo. When it comes to experience, the wealth of experience, kasi veterano na po siya. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tumulak na patungong San Francisco, California para dumalo sa APEC Summit. Kasunduan sa paggamit ng nuclear energy at artificial intelligence, inaasahang lalagdaan sa pagitan ng Pilipinas at ibang bansa. Our APEC work has been focused to prioritize and secure beneficial trade and investment, quality and green jobs, human development, and poverty alleviation. Training consultancy sa Maynila ipinasara ng Department of Migrant Workers dahil sa umano'y illegal recruitment. Hindi po kami illegal recruiter kasi kung illegal recruiter kami, syempre may sarili kaming mga tao na pinapaalis. Hindi po. We are just referring sa mga offices. Inaamin namin po yun. Pero yung pagre-refer lang naman po kasi namin, tulong namin po. Nagpa-COP, humingi ng tulong. Ma'am, saan ba kami pwedeng mag-apply? Ganun lang naman po. Malinaw sa definition ng illegal recruitment doon sa batas natin, ang pagre-refer po for overseas employment, okay, lalo na kung palagian mo na itong ginagawa, nininegosyo mo na yung referral na ito, ay illegal o bawal. So ito po ay isang forma ng recruitment. Nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon, sinasaktan umano ng karelasyong police major kaya gustong makipaghiwalay ayon sa CIDG Region 4A. Based on our initial assessment ay itong kay Major Alan De Castro kasi ito din po ang kanyang paalam. In the course ng conversation ni Catherine at yung kaibigan niyang kapwa beauty pageant contestant, ay makikita sila noong October 12. Na despite na naiinis siya, minsan nasaktan at gusto nang humiwalay din ni Catherine dito sa naturang opisyal. Dating Pangulong Rodrigo Duterte ipinasabina na ng Quezon City Prosecutor's Office. Personal na pagsusumite ng counter-affidavit kaugnay sa grave threats complaint ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ipinag-utos. Thankful ako sa Quezon City Prosecutor's Office kasi after 3 days na na-file namin itong complaint ay umaksyon na sila agad. So hopefully dumating si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte doon sa preliminary investigation. Full implementation ng single ticketing system sa San Juan City nagsimula na. Full implementation sa Metro Manila, target namang masimulan sa Disyembre. Yung pong training natin ay tuloy-tuloy sa mga LGUs at yung parang customization, halos patapos na rin naman po lahat. So I'm confident po na within the year, mai-implement na fully sa 100% sa buong NCR. Ito pong ating single ticketing. Senator Bong Revilla at MMDA Task Force Special Operations Unit Head Colonel Bong Nebriha nagkaayos na sa issue ng umano'y pagpasok ng convoy ng senador sa EDSA busway. Ngunit Nebriha sinuspendi habang isinasagawa ang investigasyon. Piston 3 araw na titigil sa pamamasada simula November 20 bilang protesta sa nalalapit na deadline ng jeepney modernization. LTFRB nakikipag-ugnayan na sa ibang ahensya para sa libreng sakay. November 20,
sabay-sabay pong puputok sa iba't ibang bahagi ng ating bansa ang transport strike para igiit ang pananatili ng mga traditional o jeepney pagbalik sa 5 years na prangkisa. Dalawang driver ng sasakyang dumaan sa EDSA busway at nagpakilalang convoy ni Senator Bong Revilla Jr. lumutang sa MMDA. Minamanehong sasakyan inaming hindi pagmamay-ari ng senador. Away pamilya, isa sa tinitingnan ng PNP na anggulo sa pamamaril sa dalawang pasahero ng bus sa Nueva Ecija. On the part of the Nueva Ecija nga po, nakausap na rin po nila yung kapatid po mismo ng biktima at may mga nakuha po silang information na sinasabi na allegedly ay meron nga pong nasabi itong biktima na may possible threat po against her life. Umano'y planong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, itinanggi ng isang House Deputy Majority Leader. Wala hindi yan natakel, walang pinag-usapan, no such thing na pinag-usapan ng mga party leaders or House leadership. 80 infrastructure projects na tukoy na maaaring paglagakan ng Maharlika Fund ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Artificial intelligence, healthcare, internet provider US firms, kabilang umano sa nais mamuhunan sa bansa. Currently, we have identified about 80 potential infrastructure projects that are financeable through that fund, the Maharlika Investment Fund. With a solid reform agenda and unabating growth amid headwinds, the Philippines is ready to take off as a leading investment hub in Asia. Dating Pangulong Rodrigo Duterte hinamon ng Makabayan Bloc na personal na harapin ang reklamong grave threats laban sa kanya ni Representative Franz Castro. Again, wala na siyang immunity. Kaya dapat humarap siya sa mga kasong ito laban sa kanya. Kung di siya pupunta doon, para sa akin ay pag-disrespect na to doon sa Office of the Prosecutor, no, na dapat ay harapin niya kasi siya yung ating respondent. 1-3 nuclear agreement sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos nilagdaan na. As peak energy demands are expected to nearly quadruple in the Philippines by 2040, nuclear power can consistently produce enough energy to meet communities' critical needs without emitting more greenhouse gases. We see nuclear energy becoming a part of the Philippine energy mix by 2032, and we would be more than happy to pursue this path with the United States as one of our partners. Department of Migrant Workers may sapat pa na pondo para sa repatriation ng mga Pilipino mula Israel, Lebanon at West Bank. Sa ngayon, meron tayong mga 725 million, laki-laki pa, that I understand can be rolled over to the next fiscal year. At tunnel umano ng Hamas natagpuan ng Israeli forces sa Shifa Hospital. They know the IDF won't attack, the Air Force won't attack here, so they use the hospital as human shields.